So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, kahapon po, no, nagsalita na po si PBBM tungkol nga po dito sa Peking shootout na nangyari nga po sa Senado. Ngayon, tinan nyo to may binabanggit ngayon ng presidente dito. No? Saan na ba yan? Ito yan. Fake pala yung putukan. Obvious ba? Sabi ni presidente dito, tinan nyo to. Marcos, tinawag na fake ang Serich shooting incident. Tinawag ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na fake ang putukan o umano'y shooting incident sa Senado sa isang panayam sa Tokyo, Japan. Kasabay nito, sinabi ng Pangulo na ikinadismaya niya ang kasulukuyang estado ng Senado dahil sa personalang nagaganap sa pagitan ng mga senador. So I watch with horror that the Senate has become this, nagbago Tapos nakarating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan na niya. Alam nyo mga kababayan, yung mga ganyang klase statement po ni PBBM, lalo po mangiinit dito yung tumbong ni Alan Peter Cayetano. Alam naman natin mga kababayan na itong si Alan Peter Cayetano, nagkikreate na po ng giyera laban sa presidente. Tinan ninyo paano ka nasabi? Tinan mo, kahapon, anong sabi ni Cayetano kahapon? No? Yung mga kaso daw po kay Marcoleta, kay Jinggoy, kay Joel, at saka kay Cheese, gawa-gawa lang daw po ng Malacanang. So, sino ba yung Malacanang? Si Presidente. Lahat daw ito politika. Actually, mga ka-streetwise, malaking kabulshitan po yun kasi alam naman po natin na noong September pa lang last year, iniimbestigahan na po yun si Jinggoy. So, yung kaso po nila, hindi po bago yan. So, nagkataon lang talaga na ngayon po ito nag-proceed. Kasi po nakapagpasa na sila ng ng counter affidavit So meron ng resolusyon. Okay. Ano bang gusto kong sabihin dito? Ngayon, nagpapalitan na po sila ng mga salita. Presidente versus Senate President. Sige nga, Cayetano, kaya mo ba? Kaya mo ba panindigan yan? Paano kapag inungkat yung kaso mo doon sa kaldero? Sasabihin mo na naman, ginigipit ako. Pwedeng gawin ng DOJ yun. Pwedeng gawin ng ombudsman yun. Yung ginawa mo dun sa torch? Sa SEA Games? Na kinurakot mo? O pwede yun. So, kaya mo ba? Kaya mo ba panindigan yan? Tapos ngayon mga babayan, alam naman po natin, na yung sinabi po na yan ni Presidente, hindi naman po yan nanggaling sa haka-haka lang. Galing po ito sa investigasyon ng CIDG. So continue tayo may video pala dito. So video tayo. Medyo lang, sabog lang yung audio pero pagtiisan nyo na. Related incident in the Senate, and then there's the walkout of the minority bloc and the alleged another Senate coup. As the President and former member of the upper chamber, how concerning is this, sir? Very. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming natitingin ni E.S. Ralph sinasabi, ganyan ba tayo? Nung senador tayo? Meron ba tayo? Medyo sabog lang, pero sinasabi nga po ni PBBM dito na tinanong niya nga ito si Executive Secretary Ralph Recto. Ganun ba tayo dati? Ganun ba dati tayo sa Senado? Di ba? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado, hindi na kagaya ng panahon natin. Dahil personalan na naging personal, ang babaw na ng usapan. Dahil ang kwento ko nga, ang kwento na, meron mga senador na pagka meron kami pinag-uusapan na sa trabaho, hindi kami nag-agree talaga. At saka tatayo, mag-interpolate, at saka interpolation talagang mabigat, at saka well-studied and no-holds-barred interpolation. Pero after pag-uwi namin, magkakapi naman kami, kakain kami ng kasabay. Hindi personal. It's about work. It's not about personalities. Nagpag- Tama. Tapos, nakating pa tayo sa putukan.
Tapos fake pala yung putukan. Fake yung putukan ha. Malabo lang yung audio pero sana okay na yan. Wala akong makita mong malinaw eh. So ganun no, pati si Presidente mga babayan, alam po yung nangyayari. No? Alam niyo no, yung sinasabi po nila na tanga-tanga daw yung Presidente kasi daw pinatakas si Bato. Hindi po ganun yun. Kasi ito na-explain ko na yan eh. Si PBBM po kasi naniniwala po sa Senado. Kasi dati po siyang senador. No? At siya po, alam naman po natin no, na meron pong word of honor si PBBM eh. Ugaling Briton kasi yan, si Presidente. Ngayon, nung sinabi ni Cayetano na, oy, tawag dito, nasa amin na si Bato, under custody na namin, so kami na bala magpuprotekta dito, ganon. So si Presidente, dahil nga po sa mayroong naniniwala yan sa word of honor, pinangawakan niya yung sinabi ni Cayetano. Eh nangyari, pinatakas. Oh. So ako naniniwala ako na yung Cayetano na yan, no? Yang mayabang na bakla na yan, no? Konti na lang po, no? Ako po naniniwala po ako no na si Presidente tahimik lang po yan pero gumagawa na po ng paraan yan. Naniniwala po ako doon. 'Di ba? Napatunayan na po natin yan kung gaano po no, kung anong klaseng style meron si Presidente. Hindi po siya magsasalita ng hindi maganda on public. Gagawa na lang po yan ng mga bagay na nakakagulat natin. O kayo ba, inasahan ba natin na si Digong mapapa-aresto? Di ba? Tayo ba, inasahan ba natin na si Kibuloy mapapa-aresto? Di ba hindi naman? O pero nangyari. Hindi ba naisip yun ng mga bobong mga senador na to? Ni Alan Fairer? Hindi ba naisip yan? Na ganun po yung ugali ng Presidente na anytime pwede siyang tuklawin yan? O ngayon, paano to ngayon? Nakikreate na po ng gera itong si Alan Fairer, no? Dito nga po sa Presidente. Nagbibintangan niya nga po na yung Malacanang ang pasimuno diyan po sa mga kaso ng mga senador. Kabobohan po 'yon. No po ta, ibig sabihin yung pagnanakaw na ginawa nila, politically motivated lang 'yon. May ebidensya galing sa mga testigo, galing sa investigasyon ng DOJ at saka ICI. Nakaguhan naman nun. Oh. So mga kababayan, no, tinan ngayon natin to. Tayo. Okay. So ito yung sinasabi natin dito, no? De La Rosa escape related to Senate shooting. Oh. Alam nyo, pag ganito na po yung mga statement ng CIDG, mag-ingat-ingat na kayo. Kasi ibig sabihin nito mga kababayan, iniimbestigahan na po no ng CIDG ng ating kapulisan kung ano ba talaga nangyari doon po sa loob ng Senado. Ngayon, sabi ng CIDG ngayon, yung pagtakas po ni Bato de la Rosa ay connected po ito sa pamamaril po sa Senado. So syempre, tanong ngayon natin dito, sino ang nag-utos para magkaroon ng shooting sa Senado? Nakuha niyo yung point ko mga kababayan? Nakuha niyo yung point ko? Kasi akala kasi ng iba, mga ka-streetwise no, na parang wala lang, walang ginawa ang Presidente, okay lang sa kanya yung nangyari kasi hindi naman uma-action. Ito po, uma-action na po ang Presidente natin. Alam nga naman Presidente yung mag-imbestiga, syempre iutos niya yan sa police. Ano sabi ng police? Yung shooting ay connected sa pagtakas ni Bato. Ngayon, ang tanong ngayon natin dito, sino ang nag-orchestrate ng pamamaril? O, syempre mga babayan, mayroong statement dito. Ito. Sana totoo ito ha. Sana hindi ka may binobola nito. Kasi sabi dito mga ka-streetways, no? Senate President Alan Fairer. Alan Fairer Cayetano might be probed over Senate shooting, sabi nga po ni Rimulya. Oh. Rimulya raised the possibility that he wants to know who ordered suspended of office of the Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca to arrest somebody. O doon na simula yan eh. O, di ba? Kasi kaya daw po nagpaputok yung usahan doon kasi may arrestuin daw. Ngayon. Ito na. Sana kasi kung presidente nagsalita,
tsaka si Boying Rimulya nagsalita, kahit pa paano medyo kampante ako. Yun nga lang, ang nagsalita kasi dito, dala niyo kung sino nagsalita. Oh, yung isang Rimulya pala. Uwian na tayo. Si John Wick pala. Wala. Oh, police investigators might also look into possible role of Senate President Alan Peter Cayetano and gun-related incident at the Senate Interior Secretary John Wick. John Wick Rimulya said yesterday. O yan. So nagpapares ko na naman si John Wick. Tara, uwian na lang. Hindi, mga kababayan, ito sige. Ayan natin yan. No. Stretch natin yan. Okay. Kasi ito tandaan natin na yung CIDG is under ng PNP, tapos ang PNP po ay hawak na ni John Wick. So ngayon, ibigay po natin ngayon yung credit kay John Wick kasi nga po, sabi ng CIDG, base sa investigasyon nila, yung shooting na nangyari is connected sa pagtakas ni Bato. So palakpakan natin. At least mayroong investigasyon na nangyari. Yun nga lang po kasi, si John Wick po kasi palagi nauna po lagi yung press con. Pero by the way, sige, tuloy na nga lang natin. Ito yung sabi ni John Wick. The question, who ordered the arrest? Because the OSA does not act on his. Yan. Sorry. The question is now, who ordered the arrest? Because the OSA does not act on his own. When General OSA Aplaska, gave the order and said, we will arrest someone. The question is now, who ordered the arrest? Because the OSA does not act on his own. Well, we will ask him first, but it's up to him kung ano sabihin niya. So sana, sa pagkakataon po na to, sana makakita naman po tayo ng resulta. Hindi puro press con lang. 'Di ba? Kasi kung si Boying yung nagsalita, medyo paniniwalaan ko pa kahit papaano eh. Pero pag ito si John Wick, ba natin? So yun So yun mga kababayan, no? Okay. Ito pa. Alam naman po natin na na sobrang kababuyan na po yung nangyari po diyan sa Senado ngayon. 'Di ba? Ang dami na pong kababuyan na nangyari po diyan. Simula nga po nung patakasin si Bato at saka patakasin si Bato at saka magkaroon nga po ng peking shootout. Alam naman po natin mga kababayan na yan po majority black fake news. Hanggang ngayon po, nakikreate pa rin po ng fake news yung majority black nga po na yan. Ngayon, kung kukumpara po natin ngayon sila sa mga congressman natin, tingnan nyo kumpara lang natin sa mababang kapulungan tsaka doon sa mataas na kapulungan. Ito. So ngayon po, yung House ngayon House impeach prosecution lines up 25 witnesses. Okay. May liko ko lang yung topic kasi tungkol ito naman ito sa Senado eh. Ngayon mga babayan, diyan natin makikita na yung mga congressman po natin, especially po yung mga prosecution team natin, meron na po sila naka-line up na 25 witness. No? Laban po kay Sara. Yeah. No? So ngayon, ano bang gusto kong sabihin dito? Sabi ko nga kanina mga streetways, no? Lahat po ng mga pangyayari po dyan sa Senado na peking shootout, pagtakas ni Bato, pagtatago kay Bato, Blue Ribbon Subcommittee, yung online voting ng mga senador, lahat po 'yan, no? Lahat po 'yan umiikot po 'yan sa impeachment ni Sara. Hindi po mangyayari lahat 'yan, yung mga kagaguhan na 'yan sa Senado, kung hindi lang po tungkol ito sa impeachment ni Sara. Tama naman, 'di ba? Paano naging Senate President si Alan Peter Cayetano? Dahil kay Bato. Bakit siya naging Senate President? Para protektahan si Sara sa impeachment. Malinaw naman. Ngayon po, makita ngayon natin kung kano po kababoy ang Senado. Umiikot na lang po ang ating Senado para po protektahan yung bobong Sara Duterte po na yan.
Samantala, ito po mga congressman natin, naghahanap ng katotohanan. Alam nyo, parang napaka-unfair naman nung kasi, no? Na yung mga congressman natin ngayon ay naghahanap ng mga bagay para nga po mapa-impeach si Sara at makonvict yung gaga na yan. Samantalang ang maghahatol ng mga senador naman po, mas nakafocus para protektahan po yung gagang Sara Duterte po na yan. Anong meron kay Sara? Boba po yan. Tanga po yan. Puta, hindi nga marunong magsalita. Oh. So yun ang point natin dito mga kababayan, no? Napansin na rin po ng presidente natin yan. No, na masyado na po madrama masyado itong mga senador natin. Especially po yung majority bloc natin. Oh. Kaya nga po, makita ngayon natin dito, no, na yung ating mga congressman ay nakafocus para po makahanap po ng ebidensya dapat kay Sara. Samantalang ang mga senador naman po natin gumagawa ng paraan para ma-downgrade ang impeachment, and then kung sakali naman na gusto nilang itong i-acquit si Sara, medyo confused na po yung mga tao. Grabe, no? Grabeng kababuyan to. So ngayon, ito inaasahan ngayon natin itong mga streetways nito. Sinabi po ni John Vic, sana this time di niya po tayo binobola. Di ba? Oh. At alam naman po natin, na tama nga yan, Abdullah Ibay, no? Pag si Sara po naging presidente, lahat po ng mga kriminal na kakalyado nila, absuelto. Kasama po siya. Ako ba? So yun mga babae, so kayo po, ano naman sabi nyo nga po dito, no? Sa kahit po presidente natin, napansin na rin po na yung kaguluhan po dyan sa Senado. At ako, naniniwala din po talaga ako, no, na alam din po ng ating presidente. Alam ni PBBM yan. Alam po ni PBBM na syempre nakita niya na drama lang yung shootout. Nakita niya na ginago siya ni Alan Peter Cayetano. Sorry for the word, pero ganun talaga nangyari. Pero alam po natin presidente, no, na ang majority po ng Senado po natin ngayon para po sa impeachment ni Sara. Alam niya po yan. Tayo nga alam natin siya pa kaya. Di ba? So yan na, so pa-comment lang po sa baba, mga kababayan, no. At binabasa ko pong lahat yan, no. Okay, so last topic tayo, no.